Natabunan ng buhay ang tatlong lalaki matapos gumuho ang lupa habang nagsasagawa umano sila ng illegal na treasure hunting sa Purok 3, Barangay Ibo, Malalag, Davao del Sur, dakong alauna ng hapon noong Lunes, Nobyembre 10. Kinilala sa ulat ng pulisya ang mga biktima na sina Glenn Eral Sasuman ng Lapu-Lapu Extension, Digos City, Nario Jesula Otida ng Ruparan, Digos City, at isang si Mako Sabak Kisaot, 63 anyos ng Upper Limonzo, Padada, Davao del Sur. Batay sa investigasyon ng Malalag Municipal Police Station, nagsimula umano ang grupo ng mga biktima sa paghuhukay bandang alas 8 ng umaga upang maghanap ng nakatagong kayamanan. Ang aktibidad ay pinamumunuan umano ng isang alias Gerson, isang kontratista, at isang alias Jan, ang may-ari ng lupang pinaghuhukayan. Giit ni alias Gerson, isang Korean national umano ang itinuturong financier ng nasabing illegal treasure hunting operation sa lugar. Inamin din ito na halos 2 buwan na silang nagsasagawa ng paghuhukay, ngunit wala pa silang natatagpo ang kayamanan. Umabot na sa 20 talampakan ang lalim ng hukay, dahilan upang tuluyang matabunan ang tatlong manggagawa ng gumuho ang mga sinakong lupa na nakapatong sa gilid at ibabaw ng lugar. Ayon sa mga otoridad, nahirapan silang ilabas ang bangkay ni Glenn Eral Sasuman dahil naipit ang mga paa nito sa mga kahoy at sako ng lupa sa loob ng hukay. Patuloy pa rin ang retrieval operation para sa dalawang natabunan. Tumulong na rin sa operasyon ang Digos City Disaster Risk Reduction and Management Office at Davao del Sur Emergency Rescue Volunteers, kung saan nagpulong na ang mga ito para sa mga estratehiya, safety protocols at pagbahagi ng mga tungkulin upang mapabilis ang retrieval efforts. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang may-ari ng lupa, ang kontratista at ang sinasabing financier upang alamin ang posibleng paglabag sa mga batas hinggil sa treasure hunting at seguridad sa trabaho. In the heart of changing lives, ito si Jofel Candado ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.